ang pagsisimula ng duelo sa gitna ni Maki Zenin at ng King of Curses. Pati na rin ang pagsisimula ng pagseseryoso ng King of Curses nang dahil na nga sa napakalakas niyang katapat. Ang napakamalubhang kalagayan ni Yuta Okkotsu, ang pagdating ng brother ni Yuji Itadori na si Choso at ang konting pasilip sa nangyayaring laban naman kay Uraume at kay Hakari. At kung paanong sa gitna ng napakatinding laban ay tinawanan lamang ni Maki si Sukuna. First page, makita natin na nag-uusap si Ino at si Kusakabe sa labas ng barrier nitong si Yuta. Ito ay kaunting flashback sa kung ano ang nangyari bago patamaan ng World Cutting Slash ang lahat ng mga Jujutsu Tech players na nasa loob. Binabalak sana nilang pagtulong-tulungan talaga si Sukuna sa loob ng barrier nitong si Yuta, kasama na rin si Choso at ang iba pa. Subalit alam naman natin na matapos nga tamaan ng isang napakasolid na atake ni Choso para bang na-incapacitate siya for a moment. Pero dito ay kumontra na si Kusakabe habang sinasabing hindi na nila pwedeng dagdagan pa ang tao sa loob ng barrier nitong si Yuta dahil mahahalata na nitong si Sukuna ang kanilang plano na ang surprise attack. Makikita din natin si Maki na talagang naghahanda na para nga atakihin si Sukuna the moment na magbigay ng signal si Yuta na pwede na nila tong gawin. Nabanggit dito ni Kusakabe na magbibigay ng signal si Yuta kapag nagkaroon na ng parabang kampanteng pagkakataon nitong si Sukuna dahil iniisip niya na panalo na siya, at sa pagkakataon na yun ay agad namang lulusob si Maki para mag-deal ng isang fatal blow. And then makikita nga nating nag-breakdown na ang domain or ang barrier nitong si Yuta Okkotsu na nagbibigay naman ng signal kay Maki na simula na ang kanyang surprise attack. Dito na magbabalik sa present timeline ng mga pangyayari. Tinamaan na nga ng World Cutting Slash si Yuta Okkotsu and it's almost as if naputol ang kanyang katawan. Makita natin dito na hindi na sinayang nitong si Rika ang pagkakataon at agad niyang dinampot si Yuta para hindi pa mas mapalala ang kondisyon nito, habang si Kusakabe naman ay sumisigaw at humihingi ng tulong kay Uwi na agad namang dumating para i-teleport si Yuta para may recover at mahilagad. And since nakatusok pa rin nga ang Soul Split Katana sa tiyan or dito sa dibdib ni Sukuna, agad namang binalak sana nitong si Maki na hiwain into two or slice ang katawan ni Sukuna, subalit na iwasan yun nitong si Ryomen Sukuna. Dito din na-realize ni Sukuna na hindi talaga dahil sa kanyang atake kung bakit biglang nasira ang barrier ng domain expansion ni Yuta, kung hindi para magbigay ng signal kay Maki para mag-launch ng kanyang surprise attack. Naisip din dito ni Sukuna na ihil ang kanyang sugat gamit ang reverse curse technique, pero hindi niya yun magawa dahil ang damage na na-deal sa kanya ni Maki ay hindi sa physical aspect, kung hindi sa mismong soul niya, dahil alam naman natin ang soul ang target ng Soul Split Katana. At ayon din dito, para ma-heal ng isang sorcerer ang kanilang sariling soul ay kailangan muna malaman nito kung ano ang outline ng kanyang sariling soul, which is alam naman sana nitong si Ryomen Sukuna at pwede niya sanang gamitin yun dahil na-figure out naman na niya ang outline ng kanyang soul nang nagtagal siya sa katawan ni Yuji Itadori as a vessel. Subalit hindi nga niya alam kung paano gamitin ang reverse curse technique directly sa kanyang soul, which only proves na talagang ang weapon ni Maki na ang Soul Split Katana ay talagang isa sa mga weakness ng King of Curses. Makita din natin dito na hindi na nag-aaksaya ng oras itong si Yuji, habang iniisip na hindi pa huli ang lahat at pwede pa talaga niyang kumbinsihin si Megumi Fushiguro. Subalit habang nagtatangka siyang sumugod uli kay Sukuna ay naramdaman niya na bumuka ang kanyang sugat nang dahil lang nga sa ginawang slash nitong si Sukuna. Dito din niya naisip na hindi pa siya ganun ka-proficient or kagaling sa paggamit ng reverse curse technique, kaya nagsusuka na siya ngayon ng dugo. Pero dito na pumasok ang big brother na si Choso habang tinuturuan at sinusuportahan ng kanyang little brother na si Yuji na gumamit ng reverse curse technique. Sinabi niya na imagine nitong si Yuji ang bawat blood vessel sa kanyang katawan na para bang isang root ng isang puno at padaluyin niya ang kanyang dugo sa lahat ng roots na yon. And then makikita na natin ng laban na nangyayari ngayon sa gitna ng halimaw na walang cursed energy at sa King of Curses. I-utilize ni Sukuna ang kanyang range sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga slashes or ng dismantle, subalit hindi nun tinatamaan si Maki at na-evade niya yun easily. Nag-counter attack naman ngayon si Maki at naiwasan din yun ni Ryomen Sukuna, subalit pinaikot ni Maki ang kanyang katana at itinapon si Ryomen Sukuna sa nearby na terrain. Subalit dahil dito nagkaroon naman ng mga bagay na mahahawakan si Ryomen Sukuna at ginamit na yon para gawing decoy sa gagawin niyang slash na nakatago sa napakadaming debris. Balit since itong ang pinag-uusapan natin dito ay si Maki Zenin na may napakataas na antas, ang physical senses ay nagawa pa rin niyang maramdaman at masense ang paparating na slash nitong si Ryomen Sukuna, kaya naiwasan niya yun ng napakadali. Nasabi din dito na binanggit ni Ryomen Sukuna ang chant niya na Twin Meteors na maaring nangahulugang may kinalaman nito sa World Cutting Slash
Pero since hindi nga niya binanggit ang buong tiyan na ang skill of the dragon, recoil, and twin meteors ay maaring isa itong world cutting slash na hindi ganun kalakas. But regardless of that, hindi na yun importante dahil naiwasan naman yun ni Maki. Dito na na-realize nitong si Sukuna na nakikita nitong si Maki ang mga slashes na ginagawa niya, na para bang isang counter talagang existence nitong si Maki para talunin ng King of Curses. Dito din niya naisip na para bang napapaalala sa kanya ni Maki ang naging laban niya kay Mahoraga sa Shibuya. Dito din na-reveal na hindi lamang isang simpleng pagtusok sa dibdib ni Sukuna ang ginawa ni Maki, kung hindi ang mismong puso ni Sukuna ang tinusok niya. Subalit tulad na lang ng ginawa ni Sukuna sa nangyaring first episodes ng Jujutsu Kaisen wherein hindi siya namatay kahit na wala na siyang puso, ginagamit niya ang kanyang cursed energy para patuloy pa rin itong patibukin kahit may damage na naging dahilan naman kung bakit tinawanan siya ni Maki Zenin. Nagkaroon naman ng konting diversion sa mga sumunod na panels wherein makakarating tayo sa nangyaring laban naman ni Uraume at ni Hakari. Nabanggit ni Hakari na hindi ganoon kahirap na isense ang existence or ang parabang aura nitong si Sukuna. Subalit bakit daw ganun? Kahit nasa OG form na si Sukuna ay parabang binubugbog pa rin nila ito. Binastos din niya itong si Uraume habang sinasabing habang tumatagal nga daw mas lalong padray ng padray o nanunuyo na ang cursed energy nitong si Sukuna. Nang dahil dito ay sinabihan din ni Hakari at binantaan niya si Uraume na sinisigurado niya na mananalo sila sa laban. Dahil dito, tinawanan naman siya ni Uraume habang sinasabing isang napakatangang tao daw nitong si Hakari tulad na lamang ng kung paano nag-work ang kanyang curse technique. Dahil judging or basing sa cursed energy waves na nare-release ng King of Curses, it's as if walang pakialam si Sukuna sa kanyang mga kalaban, na para bang gustong banggitin ni Uraume na hindi ito ang usual na cursed energy waves ng King of Curses kapag nakikipaglaban siya ng seryoso. So meaning, hindi pa talaga nasa full output ang King of Curses. Na hindi naman nakakagulat at maaring hindi lamang alam ni Uraume na hindi makapasok ng full output ang King of Curses nang dahil lang nga sa curse technique na bago ni Yuji Itadori rin nagpapababa ng output nito. Tinabi din ni Uraume na dapat daw mahiya ang mga taong ito mula sa Jujutsu Tech dahil up until now ay hindi pa rin nila malamangan ang results na nagawa ni Gojo Satoru. Sinabi din niya na kahit natanggalin ng lahat ng after effects or pagpapahina na nagawa ng laban ni Gojo Satoru sa kanya ay hindi na kailangang ibigay nitong si Ryomen Sukuna ang full output niya para talunin ang mga ito. And that is where the chapter ends. Isang napakatinding chapter na naman na kung saan na-witness natin ang laban sa gitna ng King of Curses at ng halimaw na hindi nabiyayaan ng cursed energy kapalit ng panibagong lakas. If you are a regular viewer sa channel na ito, alam mo na hindi pa confirmed ang bawat details dito kaya magre-release pa tayo ng panibagong video para sa official translation scans ng chapter 252 at sa video na yun ay i-reveal na din natin kung sino ang lucky winner ng ating action figures. Kung gusto mong humabol at makasali pa sa mangyayaring raffle na ito, may chance ka pa at panoodin mo lamang ang mechanics sa video na to. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb dahil doon natin i-release ang mga announcements at ang mga events na magte-take place sa ating community. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.